siya after ng Asian Games? Okay naman, okay naman. Masaya. Wala akong ibang ginawa, hindi nasa dagat lang ako. Nagisda kami na ng papaho ng kapatid ko, ng mga kaibigan ko. So, ayun, masaya. Sulit yung, sulit yung bakasyon. Palaliga. Naglaro ko sa mga bata. Naglaro kami ng kapatid ko eh. Lang, sa umaga, papawis lang. Pero ngayon, balik Manila ka para sa PBA season. Mm. Pero nandun pa yung cloud na yun? Parang masaya ka pa rin na nag-gold kayo. Siyempre, hindi mawawala yan. Pero, yun nga, kailangan natin mag-move on. Yun, nasa past na yun. Kinikip ko na lang yun sa puso. So, yun. So, bagong bagong season ng PBA. So, PBA naman yung namin. Focus ngayon. Start mo sa team mo ngayon, natagdag sa inyo si Jeron. Siyempre, malaking bagay si Jeron sa amin. So, nakita siya kahapon lang gano'n. So, ayun. Then, sana matulungan niya kami and then matulungan namin siya. So, going back lang doon sa pakikipaglaro mo sa mga bata, you're always, kilala ka na, you're very down to earth na tao, and then you bring it, nabalik ba yung memories mo nung nag-start ka palang mag-basketball, pakikipaglaro ka sa mga bata? siyempre nakakatuwa kasi halos yung mga nakalaro ko dun, pag-alis ko sa lugar namin, mga maliliit pa lang yun eh. Tapos ngayon, bilis ng panahon eh. So, nakakatuwa na makakalaro sila. So, malaking din yun. Nabuboost din yung confidence ko nun kasi maliliit sila. So, narinig isa. So, baka madala ako sa PBA. Bay, sa World Cup at Asian Games, nakalaban ng mga best players kumbaga sa buong mundo. Gaano kalaking bagay na ito balik sa PBA tapos sa kumpiyansa mo sa overall skill and capability? Same pa rin ng dati kung ano yung pwedeng may tulong ko sa team, gagawin ko. Kung ano yung na-improve ko, gagamitin ko sa game. So, and, yung goal namin, makakuha ng championship. So, same naman sa ibang team, lahat naman tayo gusto makakuha ng championship. So, yun din yung goal namin. Sana makakuha namin. Aba, ikaw nangunguna sa MVP race. Ano masasabi mo? Siyempre, thankful ako na nasa listahan ako ng MVP race. Hindi ko naman na-expect yan kasi galing ako injury nung 3 years ago ata. Tapos ngayon nasali ulit ako sa MVP candidates. So, ayun, marami akong pwedeng dapat pagsalamatan doon kasi hindi naman ako hindi ako makakalaro ulit kung hindi dahil doon eh. Pwede ko pa pasalamatan sila. Doc Anlas, mga doctors na Doc Anlas, Doktora Saligumba, Doktora Bilen, and sa lahat ng mga doctors, nurses na nagtutulong-tulong para mabuo yung fracture ng tibia ko, and then sa lahat ng mga PTs na nag-ano sa akin, nagtitrain sa akin para palakasin yung injury ko. So, thankful ako sa kanila. Di ko man sila lagi nakikita pero lagi ko silang pinagpapasalamatan at lagi akong malaki yung utang na loob ko sa kanila. So, ayun, thankful ako na nakalaro ulit ako. Si Japet, after kayo mag-gold, parang may binitaw siya na salita na retire na siya sa Gilas. Ikaw ba, anong stand mo dyan? Kung tawagin ka ulit, sasagutin mo ba yung ano? Hindi, sabi ni Japet, maglalaro pa daw siya sa World Cup next Yung sabi niya sa akin eh. Siyempre pag healthy tayo, pag kaya pa ng katawan natin, diba? Why not, diba? So isang karangalan mga laro sa national team. By going to the season, ang dami mo ng championships, MVPs, tapos may gold medal ka na sa Asian Games. Ano yung parang nagkikip sa'yo? Magkano pumotivate palalo sa ikaw yung sa DBC?
Sa isip ko wala pa ako napanalunan eh. So kaya laging gusto kong manalo. So ayun, sa isip ko wala pa akong napanalo ng championships or mga awards. So kaya sa isip ko lagi akong uhaw manalo. So yun. Tama ba bago ka bumalik ng Maynila, nanood ka muna sa Sapi ba? Oo, nanood. Ano yan, sa UC? Nanood kami sa UC. Nanood ng game kasi sakto na may game yung University of Cebu sa Sapi noon. Tapos nasa city ako, pabalik na ako ng Manila noon. Yung flight ko, last flight eh. So, yung game parang 6. So, nandun na ako sa city noon. So, nanood kami. Then, sobrang nakakatuwa kasi doon ako galing eh. Hindi naman ako makakarating dito kundi dahil sa UC. So, malaki yung utang na loob ko doon. Yung loyalty ko sa UC. Nandun yun. So, ayun. Sana makuha nila yung championship this year. So, so far, maganda naman yung nilalaro nila. So, Yung maril ako sa China, anong naramdaman mo nung lamang sila ng siyang 3 minutes? Nasuko na ba o tingin mo may chance pa noon na sa totoo lang, medyo na kami nun eh. Parang, kasi lamang na sila eh. So, medyo down na kami na pero grabe yung hindi namin expect yung si Justin, di ba? Alam naman natin yung nangyari. So, and nung na-shoot ni Justin yung mga tira niya. So, grabe yung feelings namin na sobrang tumaas yung energy agad parang tumaas ulit yung energy namin noon. Tapos, ayun, nakuha natin yung panalo. So, isa yun sa highlights ng mga ng stint ko sa Gilas. Yung game na yun, sobrang memorable yung game na yun. May sabi ni Boss Al nung nagka-problema sa mga players. Yung kumbaga maraming hindi pwede. Sabi niya, tinanong daw kayo lahat tapos ikaw daw pinakauna nagsabi na kumbaga walang atras, kumbaga laban pa rin. Anong masabi mo doon? Kumbaga dahilan mo doon? Hindi, lahat naman kami gusto pumunta eh. Ako lang medyo malakas lang yung boses ko yung Pero lahat naman gusto maganda eh. Gusto pumunta, wala namang ayaw pumunta. Nung tinanong, lahat naman nag-oo naman eh. Nagsabi nila, sige, walang i-push yung team. So, ayun. masabi mo sa linaro ni Ange Kwame nung finals? Ganda nung lalo na nung last game. So, ganda, grabe, nag-step up siya big time. So, ayun, sobrang laki nung laking bagay niya sa team. Ayun, future siya ng Gilas eh. So, kamusta naman kayo? Anong balita sa inyo? Ano may nagagawa niyo ng bakasyon? Kailangan yung bakasyon. Oh, bakasyon. Kinanood natin yung Alam mas mahirap yan. Kalabanin yung sign na mag-edit daw ng vlog. Dali lang naman eh. Dali lang edit ng vlog eh. Cellphone lang naman eh, di ba? Dali lang cellphone, tapos post mo na agad eh. Mahirap yung sa China. May pahingisda, madali lang sa'yo. Madali lang. Oh, mahirap. Nagbibuild yun ng para sa akin, nagbibuild yun ng pasensya eh. Dapat mahaba pasensya mo sa pangingisda eh. Kasi di ba, pero ako kahit buong araw ako sa dagat, kahit buong araw ako mangingisda, kahit wala akong kuha, saya ako eh. Sobrang peaceful doon sa dagat. Wala kang iniisip. Tapos pag wala kang kuha, talon ka lang sa dagat, ligo ka lang. Sarap, di ba? So, wala kang ibang iniisip. So, nakaka-relax. Sa haba yung pasensya mo doon. Tapos doon ka makakuha ng isda na malaki pag hindi mo nahuli. Diba? I mean, pag nakapingwit ka, tapos di mo nahuli. Tapos ikikwento mo pag uwi mo sa bahay. Nakakuha ko isda, sayang, nakawala, ganito kalaki. Ganito naman kalaki. Diba? Sabihin mo, kuha ko isda, ganito kalaki. Sayang, nakawala lang.
Pag ganito lang naman yung kalaki. Ano pinakamalaking isda na nahuli mo? Ah, ganito sana, kaso nakawala eh. Kaso nakawala eh. Ha? Mga ganito lang. Ay, agad. So, ayun. Masaya mga isda. Masaya mga isda. Ano paborito mong isda? Kahit ano, ay, kainin. Kainin. Kahit ano naman eh. Tangigi, yung pangkilaw. Kilaw, yung pompano. Pompano, lagi pompano eh. Kasi dito sa Manila, pompano yung binibili na rin, tas paksiw na pompano. Kahit anong isda naman, yung si Manong Edgar, yung kasama ko sa bahay, magaling siya magluto eh. So siya yung siya yung namimili ng mga isda namin. So, Basta di makawala. ha? Basta di makawala. Gusto din makawala? Oo, sige. Mas okay yung makawala eh. Pag ikukwento mo, lalaki eh. Lalaki yung ano. Diba? Okay? Sige, ingat kayo.